Sir Rapi Tulfo, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Pumunta po akong abroad para magtrabaho. Pero yung nangyari po is, binububog po ako ng aking amo. Tinwist niya yung kamay ko. Tapos sinampal niya ako. Doon siya nag-umpisa ng pananakit sa akin. Pinupukpok niya ako sa ulo pag gumagawa kami ng lunchbox na ayaw niya, hindi niya nagustuhan. Cellphone, pukpok sa ulo, lahat, sampal, bugbog dito, bugbog dyan, lahat. Ito, gagawan to ng amo kong babae. Ito, saka yung sa mukha ko. Tapos yung sa katawan ko, yung ganito, yung stick to, yung sa lalaki, eto, vacuum to. Vacuum stick ko to. Yung ganito. Lahat po ng sakit na naramdaman ko araw-araw sa pambubog nila. Namanipula ng katawan ko. Hindi ko po alam anong gagawin ko. Sarabi tulpo, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Para makauwi po ng Pinas. Wala po akong mahingian ng tulong, kayo lang po. Parang awa niyo na po. Paano niya po naipadala tong mga litrato? Bali po, nagpatago po siyang humihiram sa kasama niya po ng cellphone para kumontak po sa amin. Tapos sinisend po yung picture. Yung kasama niya, Pilipino. Opo. Bakit yun hindi kinuhaan ng cellphone? Hindi po. Yung kanya lang ang kinuha. Opo. Bali sa mga bata po kasi sila. Nung nakokontak niyo po siya, ano po ba ang kwento ni Ma'am Jeremy? Minsan lang po kasi siya mag-chat kasi nalaman na lang namin na nawala na siya ng cellphone, na nagreklamo na po siya na nananakit po yung Kailan bata. siya pumunta, na-deploy sa Oman? Bali, umalis po siya ng Pinas, October 5. Dumating po siya doon 7. So, last month lang. So, sa sinandali niya doon, kaganyan na ang sitwasyon niya. Opo. Kailan Opo. sinimulang kunin yung cellphone niya? Mga 2 weeks. After 2 weeks, hindi niyo na siya After 2 weeks. nakokontak. Paano kayo kinokontak? Messenger? Ganyan? Opo, Sa messenger. messenger. Buti na lang may messenger at na-contact niya pa kayo kahit nawala yung cellphone niya. Sinong gumagawa nun sa kanya? Yung mag-asawa po, bali po yung sa mukha niya po, yung babae po, kunting mali daw po, pinupukpok po siya ng cellphone, di kaya po remote. Sa mukha niya po, more on cellphone po yun. Ang lakas ng tama na yun para magkaganon. Tapos may suntok din po sa lalaki, dito po. Sa mukha rin. Opo. Pero itong sa katawan niya, paano nagkaganyan yung Ano katawan po yan niya? vacuum po yan, ma'am. Yung stainless po ng vacuum, yun po yung pinapalo sa kanila. Tsaka yung stick po, napupudpud daw po yun sa katawan niya. Napupudpud po sa katawan niya. Jeremy, Hello po. anong sitwasyon natin dyan ngayon, Jeremy? As of na po, safe naman po ako kasi may kabayan po na tumulong sa akin ngayon. Pero not totally 100% na safe. Kasi nga po, gawa ng malakas talaga yung kapit ng amo ko. Pinagbabantaan na din po kasi siya eh. Kaya hinihintay ko lang po talaga yung tawag nyo para makalipat po kami ng lugar at makatago po. Ngayon din po, actionin natin yan. Good afternoon po, sir. Yeah, good afternoon. Actually, attorney, kaninang umaga, nasa police station na ang ating welfare officer. Inaantay natin dumating yung kanyang sponsor pero hindi tayo sinipot. Medyo matigas nga ito. So mag-government to government tayo. Kinontak na rin natin ang ating ambassador doon, si Opo. Ambassador Imelda Panolong. Hinahanap namin siya. Hindi namin alam kung saan siya kukunin. Mabibigyan niyo ba ng impormasyon si Sir Arnel? Para As masabi ko no po, doon sa sir. POA, para siya ikunin na. Gusto ko rin pong sabihin kung saan po ako, pero hindi po talaga ako secure na, hindi po ako sigurado na secure ako sa kalagayan ko dito kasi ma-influensya alam ko po kasi nga, talaga yung amo ko. Ang information may Kaya nakakita nga rin ako ko. ipapatay kasi po pinagbabantaan na po kami. I know, kaya kailangan ka naming kunin. Ang sabi sa akin, ang layo mo raw mula doon sa iyong pinanggalingan. Parang Manila to Davao, Opo. ganun ba? Pagbaba na lang natin ng phone, sabihin mo sa akin kung nasaan ka, pakukuha kita. Total naman, Opo, umaandar opo, na, opo. nagpapile na tayo ng kaso eh. Siguraduhin po namin na makuha niyo po yung mga impormasyon na kailangan ninyo para makuha na kagad at nanganganib pala ang buhay nitong si Jeremy at pati nung kasamahan niya na tumutulong sa kanya. Kaya ang pinakamaganda talaga, doon siya sa atin para doon tayo sa embassy or sa POA para secured na secured ka. Huwag kang mag-alala kahit pa may rango yan, alam na namin yung rango na sinasabi mo. Hindi naman nadadaan sa rango dyan. Hindi naman tayo tumitigil dahil mayroong ranggong mataas. Marami na tayong mga kasong ganito. Kaya kita nyo naman, Kasi nga kumbaga yung details of the case, kanina pa lang, alas 3 ng umaga dito nung
Hindi ko lang alam kung anong oras sila doon, pero nakakilos na yung ating Polo OWA. Yan ang, Nasa police station na. kaya believe na believe si Idol kay Sir Arnel eh. Bago pa kami tumawag nasimulan niya na. Hindi na ako natutulog. Nagulat ako. Awang-awa ako rito. Nakita ko yung Grabe po. yung pasa niya. So, isang buwan pa lang siya. Hindi man lang nainitan ng upuan. Ako eh. Ano nationality nung misis? Sabi niya, local din daw po sila, mga umani, pero hindi ako sure. Palagay ko hindi umani yan kasi mga umani palangiti yan eh. So malalaman natin yan basta pag off-air tayo, bigay mo sa akin na lang yung bigay nyo sa akin yung detalye. At total naman naka-ready lang anytime yung ating team para kunin ka. Admin Arnel, sunod na rin po dito, matitingnan na rin po yung agency, ano? Oo, kasi naman lahat naman nagko-cooperate, pwera lang yung employer. Talagang magpapile tayo ng kaso. Hindi matatapos Magpapile yan tayo dyan. ng kaso. Oo. Hindi yung makakalusot ng Salamat ganun po. lang. Eh, yung agency ko po dito na Altarec, wala po siyang pakialam. Siya pa po mismo nagsabi na sa amo ko na ipakulong po ako. Ibibigay po namin yung lahat po ng detalye, Sir Sige. Arnel, off-air po. Sige, at ibabato ko kaagad yan immediately. Pagbigay nyo sa akin, kaagad yan. Babato ko yung information doon. Antayin mo lang sila, Jeremy, antayin mo lang sila. Medyo malayo ka raw eh. Opo. Pati po Sige. yung kaibigan na pinagbabantaan, sir, gusto ko rin po sana siyang baka madamay na po kasi siya eh. Dami na ng threatening sa kanya. Sige, kukunin din natin yung detalye ng kaibigan mo. O tapos wag na lang kayong wag na kayong mag-post kasi matitrace pa yung IP nyo. Oh, wag na mag-post Opo. muna ha. Matitrace yan. Kaya mas mabuting ito na lang. Pagkatapos natin mag-usap, yun na. Tama po yung abiso nyo. Oo. Sige po. Thank you po, Sir Arnel. Sige po, sir. Suzanne, anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Mama, sana okay ka lang dyan. Sobrang alala namin dito. Nung nalaman namin na ginaganyan ka. Tapos, hindi na ako makakain. Tapos, makatulog dahil doon. Sana makauwi ka na para matapos na to. Yung gusto ko lang po talaga makauwi lang po yung mama ko. Yun lang. Yun lang po talaga. Suzanne, huwag ka mag-alala. Yun, inaayos na talaga natin. Marirescue na yung mama mo, ha? Nagpapasalamat lang po ako kasi doon nag-start yung picture na sinend ko sa sister-in-law ko. Din kasi gumawa sila ng aksyon. Tapos doon na nagsimula yung sobrang pananakit nila sa akin. Kasi dahil nag-send ako ng picture na pinupukpok niya ako lagi ng cellphone dito sa dalawang braso. Tsaka nagalit na talaga siya ng sobra. Kasi buntis siya, binibigyan ko daw siya ng stress. Kaya nagpapasalamat din ako na kahit dalawang picture lang na na-send ko, doon nagsimula ang lahat na pinost nila na kailangan ko ng tulong. Hanggang sa pinipressure na ako ng amo ko, pinagbabantaan na isang tawag lang sa Pinas, papapatay niya yung anak ko. Kahit ako daw, makakauwi ako ng Pinas na patay. Kahit nasa airport ako, papabaril niya ako. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kahit sa picture lang, nag-trending po talaga. Kasi kailangan ko po talaga ng tulong. Maswerte po kayo na andito po yung sister-in-law at mother-in-law na talagang tinulungan kayo. Tulad nung una naming Opo. complainant. Sa mga marami din pong nag-share ng mga picture tsaka video para humingi ng tulong. As in, doon po siya nag-trigger na galit na. Kasi everyday na po talaga yung sakitan nangyayari. Nagkalakas na lang po ako ng loob na tumakas kahapon is nablangko na po ako ng ilang segundo. Tapos sinampal niya uli ako, sinaktan niya ako. Doon ako nag-decide na umalis na talaga. Kasi pag hindi pa ako umalis, pag dumating yung asawa niya, papatay nila ako. Kasi nangyari na yun, tinutukan na ako ng baril nung sinakal ako at sinaktan ko ng amo kong lalaki. Grabe naman. Yung stick na yun, sobrang makapal yun. Pero budbud po yun sa katawan ko. Yung stick po ng vacuum, bakal po yun. Dalawa po kami ng kasama ko. Hinampas niya po yun sa katawan namin. Yung mga Pinay doon sa bahay nila, kailangan po ng rescue kit. 3 years yung dalawang yun, naranasan din nila yung naranasan ko, pero wala silang lakas ng loob para magsubong. Kasi nga, malakas ang kapit ng amp namin. Ayun nga. Kaya sabi ko, kahit makuha ko, basta buhay po ako, wala akong pakialam.
Kaya nga po, sabi nga po ni Sir Arnel, po ng tulong. gobyerno sa gobyerno, hindi to titigil sa pag-rescue sa'yo. Sasama natin lahat ng nanganganib dun sa employer mo. At syempre, kakasuhan din yung employer. Hindi tayo titigil na ganun na lang, kukunin namin kayo doon. Dapat managot talaga sila. Ang pinaka-priority natin ngayon, ma'am, is yung ma-rescue po siya dahil on the way naman na po yun dun yung tulong, no? At nilolocate na po sa kabilang studio ng mga researchers po natin yung mismong lugar niya para maipasa na po natin kay Sir Arnel. Buti po, actually, naglakas kayo ng loob dahil talaga, kung hindi tayo magsasalita at magtutuloy-tuloy ito, ilan pang pamilya ang mawawalan ng kamag-anak o magkakaganito. Hindi naman kailangan, trabaho ang kailangan nila, makatulong sa pamilya. Tapos, ganyan na mangyayari. O ngayon, uuwi. Yung paano na yung pangarap niya na nagpunta siya doon para makatulong sana sa pamilya niya, sa anak niya. Pero yun po, wag po kayo mag-alala. Makakarating po yan at mabablacklist po yan. Panigurado po yan. Matatapos na rin yung pagsasuffer mo dyan. Huwag ka na mag-alala. Okay na pong lahat. Ma'am Jeremy, ma'am, yun lang naman po palagi ang kagustuhan ni Idol Rafi, no, na matulungan po lahat po ng OFW natin na nakakaranas po ng ganyan. Ngayon, ma'am, on the way na po yung tulong. Yung mga staff po natin, kausap na po si Sir Arnel Ignacio. Mag-iingat po kayo parati, ma'am, at lagi niyo pong alalahanin kung gaano po kayo kamahal ni Senator Idol Rafi Tulfo, ma'am. Madam ingat ka dyan. Alam mo lahat, ginagawa namin dito. Para lang maka-rescue ka dyan at makauwi ng buhay. Maawa ka sa dalawa mong anak. Diyan ka kumuha ng lakas. Hindi kami nagpabaya sa iyo. Simula nung magpadala ka ng message, hindi kami nagpabaya sa iyo. Hindi kami makatulog. Para lang mailigtas ka dyan. Maraming salamat. Huwag ka po dyan mag-alala. Makukuha ka. Magpalakas ka lang. Lakasin mo ang loob mo. Harapin yung ano sa'yo. Makakasuhan po yan. Huwag ka mag-alala. Kasi andito kami. Lalaban kami para